Pang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Sa Metro Manila, pupunta ka pa ng Clark para makakita ng Naga, makakita ng TV. Diba? Hindi. Kahit sa item, syempre, papunta Legazpi. Kaya kaya, pag nandun siya sa Legazpi, hindi sa mga bari, hindi sa mga karating sa Naga, kasi nandun na yung mayong volcano, etc. Marami siya makikita doon. So, kailangan mo na dito siya pumasok. And that's what Governor Congressman Elmer is saying, na mamaya sa RBC, isa sa mga topic na ipo-point out sa Pangulo para magawa ng paraan o makausap ng Pangulo ang BOPR kung po pwede i-hold muna yung plano niya. Kasi congested na talaga iya. Pero there must be a way, there's something. Kung dati mo na mag-turbo props sa Clark, tatamarin na yung mga tao ipupunta sa mga ganitong lugar. Thank you, Senator Erwin. Yes. So next is Mr. Michael Malshan, PA of the other class and programs for people, particularly those residents around ngayon, tatalain ko na displaced whenever there is a ration of the food store. Senator Todd. Siguro, being a Bicolano myself, hindi alam siguro na marami dito, pinanati ako sa Albay, sa Paangan ngayon. Ang gawin po yung project ko doon, since the last major eruption sa barangay Mauraro. So there's a big housing renovation site na ongoing, hindi natatapos ng National Housing Authority, nakakatulong na yun. Dito naman sa area nito, pinupush ko pa rin yung Senate Bill, yung pinay ko, Senate Bill 2754, creating the Metro Naga Development Authority. And this will be composed of Naga, Gainza, Ilaor, Pamplona, lahat na hanggang doon sa San Pascual, isang bayan ng Masbate. This will I think, provide for a better urban planning scheme for that entire area, including some areas near Iriga. So, yun po yung patuloy na isusulong ko at kanina narinig ko na rin yung pagtutulak doon sa madagdagan ng additional meters, yung 1.2 kilometers na runway dito sa Pili, kasama rin po siguro yun. Plus of course, yung pangarap natin lahat dito sa Bicol, hindi lang po sa Naga to Legazpi yung railway system, PNR. Dapat po umabot po yan ng Kalampa, dapat umabot yan ng Tutuban. And eventually, dapat umabot yan ng Clark. So the South Rail has to be revitalized. The South Rail has also to encompass areas near Sorsogon. Hindi lang dapat po magtapos sa Legazpi. So yun po yung nakikita kong malaking impact na makakatulong. And I am aware of a loan facility that was supposed to be implemented, executed, but later on withdrawn by the government. It has something to do with the China loan for the South Rail project. Withdraw na yan. So dapat siguro mag-isip ng bagong window Department of Finance kung paano kasi nung bata pa ako, kabisa ko itong firm eh. Pagsakay ko dito sa Legazpi, pag-isip nyo, nasa bako ka na. Or pag nakatulog ka pa ng konti, nasa tutuban ka. Okay, wala na. Di ba? Nawala na yung railways natin. So, kung ano man yung na-upload na loan facility with China, na hindi tinuloy ng China noong 2022, ay dapat siguro mag-explore ang Department of Finance ng other windows. Nandiyan naman ang Asian Development Bank, at nandiyan siguro yung JICA, nandiyan yung Koika ng Korea, na sa ganun po matuloy na uli itong ating release dito sa Bicol. Thank you, Senator Todd. Okay. Even ito na question na kanina. What are your legislative plans to enhance support for farmers and improve their income? And I would like to be specific, Sir and Ma'am, kasi sa Kapsur, in Bicol area, ay sila lang tapo ng ASF, yung African Swine Fever. Isa po sa mga naging bigay o gusto din yung baboy ko, wala pong gaano tulong ng Department of Agriculture kahit malamang at dispersal. Sir, Ma'am. Yes.
Siguro po, sa Yeah, one of our proposals is that for government to buy 50% of all the output of farmers at their price, at the price of the farmers. We will be able to remove at least 50% from the middlemen. Now, the middlemen usually, apat, lima, amin nasusol po minsan. So by that proposal, I assure you, the farmers will be very happy about it. And it will spur the creation of the different food terminals in every province. Magkagaroon na nangyari. And then, automatically, the prices will go down. So maraming tulong sa kanila, malaki kita nila, malaki ilaw nila, ang consumer, makikilama. Actually, napaka-importante question. My mother, Senator Cynthia Villar, was the chairman of the Committee on Agriculture. So, meron actually siyang suggestion or meron siyang ginagawang panukalang batas, in particular, to support the poultry and livestock industry because of the effects of ESF. One of the things that she was advocating for as early as 2 years ago was a first border facility kung saan lahat po dapat ng mga baboy na dumadating sa Pilipinas ay dinadala sa facility, doon tinitest bago po sila papasok. If positive po sila, hindi na po sila papapasukin sa bansa. Subalit after 2 years, hindi pa po nakukonstruct ng Department of Agriculture itong first border facility, so nakapasok na po yung ASF. So again, it is implementation of our laws. And with regard to helping the industry, of course, we should give financial support to our farmers, first and foremost, and also empower them by giving them the proper research and information para maging efficient ang pagpapalaki nila ng kanilang mga livestock, ng mga crops nila, and modern machinery, nakakatulong din ito. At ang mahalaga rin is dapat masustain or mapahaba natin ang buhay ng farming. Ang average age po ng farmers natin dito sa Pilipinas are mga 56 years old. So dapat yung susunod na generation, ituro din natin yung kahalagahan ng agrikultura, ng farming sa kanila para mahalin din nila to. Sila naman ang magpapatuloy. Hindi po, kanina yung mga usap akong mga veteranong sundalo. Ngayon ko lang nalaman na di pabirong sila. Minsan daw pag bumabagyo, mas uuna pang liligtasin yung lagyan ng poste yung mga tanim na siling labuyo kaysa doon sa poste ng poultry. Kasi mahal na bikulan yung siling labuyo. Noong nakaraang Disyembre, inabot ng 700 pesos ang isang kilo ng siling labuyo sa Metro Manila. Bumaba ng 400, dito sa dito, 170, 150. So, hindi ko po sabihin dito, meron po tayong competitive comparative advantages sa mga ilang produkto natin sa Bicolandia. Hindi lang yung siling labuyo, yung ating pili, yung ating maliliit na pinya sa dagat. So, ang naisip ko po rito, yung ating one town, one product concept should be expanded to a regional model to cater to agricultural products. Kung kami po doon sa Batangas, halimbawa po ay Tawilis o sa Jensen ay tuna, dito yung mga gulay na napakamahal, pero pagdating sa Metro Manila, mura dito, pagdating sa Metro Manila, mahal. Bakit hindi mabigyan po ng masyadong ng tulong ng Department of Agriculture para po yung ating mga magsasaka rito ay lalong makinabang. So, doon ko po nilalaro yung konsepto na mayroong mga region naman na pagpunta rito ay mahal. Gaya po nung cabbages para dito ay galing pa po sa Baguio. Galing sa Baguio. So, yung how that concept can evolve siguro marami magagaling po sa Department of Agriculture. The one town, one product concept can be expanded to involve agricultural products on a regional basis, catering to distinct endemic products coming from this region and other regions as well. Thank you so much.
And we would like to acknowledge the presence of Senator Bector Abalos.